Okay, ganito. Mga kapatid, doon po sa mga manonood sa YouTube, binidyoan ko na lang din para meron tayong remembrance, no? Or ano, may matutunan din yung mga manonood. Nagtanong si Ate Gina, paano daw po mag-pray sa may sakit? Okay, paano mag-pray sa may sakit? Ganito yan. Di ba sabi sa Bible, Mark chapter 16, verse 16. So magtuturo ko paano mag-pray sa may sakit. Ganito kasi yan, no? Sabi sa Mark 16:16, ang patungan ng kanilang kamay, gagaling. Tama ba ako? Ngayon, ang kinakailangan sa pagpipray, dapat meron ka una pananampalataya. Dapat wala siyang shadow of doubt. So, dapat may faith ka. No? Ngayon, ganito. Paano po marirelease? Ganito yan. Tayo kasi may body, may soul, tsaka spirit. Ang kalaban natin, kung bakit yung spirit kasi natin, nandoon yung Holy Spirit eh. Yung espiritu mo, tsaka si Lord Jesus Christ, yung spirit ni Jesus, nag-iisa doon sa spirit mo. So, yung power, yung anointing, nasaan? Nasa spirit. So, ngayon, hindi siya makakalabas kapag yung soul, yung mind, may doubt. Alam nyo na? Okay? So, kinakailangan, yung spirit na nasa sayo, yung Holy Spirit na nasa loob mo, mai-release mo siya. Ngayon, paano siya ma-release? Una, yung soul mo, yung mind mo, kinakailangan manampalataya doon sa spirit mo. Tama? Ngayon, papatong mo na yung kamay mo. Yung kamay mo, yun yung magiging channel. Para yung anointing sa spirit, tatransfer sa paniniwala doon sa soul. Kung ano yung pinaniwalaan ng soul mo, yun yung lalabas doon sa katawan mo. Okay? So ngayon, ganito. Paano mag-pray sa may sakit? Ganito, example lang. Sino pwedeng example lang ko? Ikaw natin ginagawa ko. Ganito. Ganitong style, no? Ganito. Yung una, may tinatawag na prayer sa healing sa words lang. Pagkat natin dyan. Ganito. Kunyari, masakit ulo mo. Kunyari lang, masakit ulo mo. Minsan, ganitong style, di ba? Papatong yung kamay, Lord, in the name of Jesus, I speak for healing. Minsan, may gamit na words. Tama? Pero, makinig kayo. Hindi pa rin tatanab yun kahit hawakan mo. Alam niyo bakit? Ganito. Kaya Benji, halika dito. Sige, ganito ha. Para malaman ninyo, kailangan, maramdaman naman niya yun eh. Pag may ma-explain siya. Sige. Benji, ipag-pray mo, awakan mo yung kamay ni Ate Gina. Pag-pray mo siya, sige. Naramdaman mo, Ate Gina? May power, no? Si Ate Gina nararamdaman niya. Ako nakikita ko yung spirit, may liwanag na mano sa kanya. Ngayon ganito, pag kayo magle-lay hands, dapat gamitin yung imagination. Ganito ang imagination nyo, ha? Hindi po, Ate Gina. Yan. Okay, dito kaya. Ganito imagination, ha? Ganito. I-imagining ko, yung kamay ko, kamay ni Jesus. Kaninong kamay? Jesus. So kasi kung ano yung ini-imagine mo, yun doon nag-activate yung faith mo. So ini-imagine ko, ang nakatayo, hindi si Pastor Ronald, kundi si Jesus. Okay? Ano yung ini-imagine ko? Jesus. Si Jesus Christ yung nakatayo, yung kamay ko, kamay ni Jesus. Imagination pa lang yun, ha? Pagkit ka, Ate Gina. Tingnan nyo, ha? Ganun yung kamay mo. Tingnan mo, ha? Hawakan mo, Ate Kari. Pakiramdaman mo yung ano. Alay mo lang. Nararamdaman mo sa likod? Mainit. Tingnan mo, ha? Ano nararamdaman mo? Eh, ba no? Tingnan mo, ha? Bakit siya powerful? Kasi, nag-lay hands ako nang hindi lang ako nagsasalita. Ini-imagine ko. Atras ka doon, Ate Gina. Tingnan mo, ha? Sa likod ka. Hindi makita. Ayan. Ayan. Okay, sige, yan. Tingnan mo, yan si Ate Gina. Dito ka, be. Okay. Si Ate Gina po na dito sa... Atas ka pa, Ate Gina. Alalayan mo, Ate Kari, ha? Nandiyan dyan si Ate Gina. Ako, nandito ako. Ngayon, pikit ka. Tingnan nyo kung gaano ka-powerful yung imagination, ha? Tingnan nyo. Ini-imagine ko, taas mo kamay mo, Ate Gina. Ate Gina, taas mo rin kamay mo.
Try mong pigilan mo. Ganito gagawin ko, Ate Gina. Tapos pipigilan mo sa kanya na bumagsak siya, ma-explain siya sa power ng Lord. Pigilan mo ha. Pero ako, i-imagine ko, hindi ko pa siya inahawakan. I-imagine ko, si Jesus Christ yung nakatayo sa harapan ko. Tapos, si Lord Jesus Christ nakatingin kay Ate Gina. At itong kamay na to, kamay ni Lord Jesus Christ. Wait lang. Ano naman mo? Lulutak ako. Ngayon, Lulutak ako. Si Jerilyn daw. Jerilyn, tayo ka doon. Hawakan mo sa tikari. Hawak kayo tatlo. Ayan. Hindi, tapos yung isang kamay na dito mo. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ang tawag dito, transferring ng anointing. So, ganito magagawin ko, yung anointing na nasa sa akin si Jesus, nasa si Jesus, nasa akin. Yung liwanag ni Jesus, palalaking ko lang. Kasi yung liwanag niya, yun yung nagbibigay ng kagalingan. Kaya shide yebito ng jakande yebiga lang. Lom yadiken na hideya. Ngayon, imagining ko, Ate Gina, na yung anointing ni Jesus, like water, Holy Spirit. Tingnan nyo ako ano mangyari. Yung Holy Spirit na to na tubig, ini-imagine ko may tubig ako sa kamay. Nagtuplo, papasok ko kay Ate Gina, tingnan nyo ako ano mangyari. Kaya baka nagiging sumbi akong nabiyakan. Okay, tingnan sa akin lahat. Ano nararamdaman nyo sa katawan nyo? Magaan. Ha? Nawala yung ano ko, yung sakit dito. Nawala. So, ganun yung nangyayari. Tignan mo Pati dito. Ito pa. Oh, thank you, Lord. Ano nawala? Nawala yung sakit ko dito. Masakit ba yung dito mo? Oo. Ayun, dito mo. Hindi niya sinabi sa akin na may sakit siya, pero gumaling yung sakit niya nang without words. Tignan mo, doon ka sa likod. Nararamdam ko pa rin. Ate, sa likod ka ni Kari. Sa likod ka ni Kari. Tignan mo ha. Titingin ako sa camera. Ate Kari, ganito ka. Taas mo ng kamay mo. Tignan mo ha, kung paano magkuklaw ang anointing from me kayo. Na hindi ako nagsasalita, pero ini-imagine ko mapupuspos ka ng Holy Spirit. Imagination pa lang ito ha, imagination. Okay? Sige, tignan mo ha. Tingin sa camera, ini-imagine ko, close your eyes. Ini-imagine ko sa Tikari my is day with the hands of the Lord. Stop. Maray ko na mga dedero na kapatid mo. Ano naman mo? Parang may tubig siya ng malamig. Merlin, hindi dede. Nararamdaman niyo yung presence ng Lord. Oo. Ngayon, ganito. Tuturuan ko kayo. Dito ka. Ayoko na uwi. Pasa-pasa tayo ng anointing. Dito kayo. Talaga. Ngayon, kung sino kasi yung stress sa inyo, may hirapan mag-flow yung anointing. Tingnan nyo ha, sa akin manggagaling yung anointing, ako mag-release ng anointing. Imagine ko yung liwanag sa kamay ko, papasok ko sa inyo. Sige po na. Tatanggal stress nito eh. Nararamdaman mo? Bakit yung bagsak? Yung ano, parang yung hilak ko. Ito. Ha? Ngayon, ganito, practice kayong dalawa. Kayong dalawa muna. Sige. Silang dalawa muna. Kaya ikaw, Ate Gina, practice ka muna. Isipin mo si Jesus na sa'yo. Tigit ka lang. Tapos imagine mo si Jesus nagliliwanag. Yung liwanag ni Jesus, ipapasa mo kay Jerilyn. Sige, pasa mo. Imagine mo lang. So habang naggaganon sila, nakikita ko, may liwanag na pumapasok kay Jerilyn. Pero yung liwanag yung dito pa lang, wala pa sa head. Okay, stop. Ano ang tama mo, Ate Jerilyn? Parang yung ano ko, parang water. May manifestation sa katawan mo. Pero ikaw naradama mo, may nagdada ko nag-flow. Ha? Sige, Ate Kari, ikaw. Sige, kayong dalawa. Nakita niyo. Ayun, oo, sige. Sige, pikit ka, Ate Kari. Release mo yung light ni Lord Jesus Christ kay Kuya Benji. Ayun, kita mo, lumalaki sila yung spirito. Pagbukas yung spiritual eyes, so makikita mo nagliliwanag sa Ate Kari. Si Benji. Yung liwanag, si Benji, yung Ate Kari, pupunta kay Benji. Transferring ng light kasi yon. Kasi ang sakit, pakinggan nyo ko, ang sakit is a form of darkness.
Kaya kapag ikaw, puspos ka na, kaya mahalaga ang speaking tongues. Ashiken na yuduriyabya ka. Kasi yung spirit mo lumalaki. Tingnan nyo. Tayo kayo dyan lahat. Tama. Tingnan mo yung ano. Palalaking ko yung spirit ko, ha? Palalaking ko. Tingnan nyo. Shigandaya kundaya. Periya kanaya kanaya. Ngayon, kapag gumaganto ko sa inyo, may nararamdaman kayo kung nakaganto yung siko ko? Ano nararamdaman? Binabangga ako. Ha? Binabangga. Parang mga ganun. Ha? Mga ganun. Tapos yung liwanag gumagano si Ito, lumalaki ako. Gumagano siya. Yung- Para alam mo yung ring, yung parang silhouette na gano'n. Yung anointing ko, maano sa inyo, di ba? Paano ko nagagawa yon? Mas concentrate ka, mas focus ka, mas nare-release ang glory ng Lord. Ang laki mo nga eh. Yung parang dumadagdag yung life na gano'n. Tignan mo. Ayan, sige. Tignan nyo ako ha, tignan nyo ako. State nyo tayo ng gano'n, tibayan nyo. Ang imagining ko naman, yung pako territorial. Kasi sabi sa Bible, ang tungtungan ng yung pa, bibigay ko sa'yo. Ha? Tama? Lahat ng patungtungan mo, bibigay ko sa'yo. Diba? Imagining ko naman yung pako pa ni Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus to sa akin eh. Amen. So yung tatapakan ko, magiging teritoryo ng Panginoon. Pakairan naman nyo, ha? Okay, tingin sa akin. Sinakalinisan niya parang may nag-roar na lion. Ano naman nyo? May heavy. Ano? Heavy. Ano gano'n? Heavy. Naramdaman nyo may aura yung pako? Opo. Nangilungay. Eto how much more kung babad ka sa prayer? Focus ka masyado sa ginagawa mo. So, ganun yun. Ang anointing hindi nare-release kapag distracted ang mind. Yun. Naintindihan ninyo? Ha? Sinakitindi. Naintindihan ninyo? Opo. O, tignan nyo. Ganyan yung kamay nyo. Ganyan yung kamay nyo. Ngayon, ang gagawin lang ninyo, maging recipient lang kayo. Ibig sabihin, just receive. I-release ko yung anointing ng Lord sa kamay ninyo as like an electricity. Close your eyes. Ashim Riyab Yakanda Yahin. Kaya yun may biro. Kaya hindi yun dito. Yawakan nyo lang. Tama lang. Okay. Naramdaman nyo may kuryente yung... Oo, tsaka parang may butas. Naramdaman nyo may kuryente kami. Oo, pero yung kuryente niya, parang mo yung pinipiyos ko. Yun, ganun lang mga kapatid. Gusto nanonood na online. Just a simple, basic teaching about how to pray sa mga may sakit. Ganun lang siya. Transferring the anointing. Tra-transfer nyo lang yung, kahit in words, pwede in words. Words or mind or physical. Transfer nyo lang yung anointing ng Panginoon doon sa pinag-pray nyo. Kasi kung ano yung papasok sa isip mo, na-activate yung faith mo, kung ano yung inisip mo at pinaniwalaan mo, yun yung gagawin ng Lord. So, yun lang. God bless. Shalom. Shalom. Next time ulit. Last na to mga kapatid, no? Kasi di matapos-tapos yung sharing namin kasi hindi pa sila get over, na-overwhelm sila. Share ko naman sa inyo kung paano ma-impart yung anointing sa gamit. Okay? Pero mo ko na kahit anong panyo or kung ballpen o ano man dahil bag mo na lang. Ito. Ito po yung bag ni Sister Carrie, no? ng pera. Si Apostol Pablo po, ang ginagawa po ni Apostol Pablo, yung kanya pong panyo, yun po yung nililihans niya at yun yung dinadala doon sa mga may sakit at gumagaling. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, meron naman siyang talit o prayer shawl. Ginawakan po ng babaeng
12 years na dinudugo, gumaling po siya. Si Elijah naman po, meron din balabal. So ngayon, ibig sabihin, ang anointing, ang presence ng Lord, pwedeng ipasa sa gamit. Amen. Hmm? Tama? Ngayon, tignan mo. Ate Kari, halika. Tignan po ninyo ha. Yung anointing ni yung anointing na nasa sa akin from the Lord Jesus Christ, ito transfer ko dito sa bag. No? Sa bag ni ano? Ni Ate Kari. Ate ano ba? Para niya ako. Bench, para niya ako kasi. Tignan mo ha. Tignan niyo po mga kapatid na. Gosh, dere yan. Ganito lang gawin mo. Hawakan mo yung bag, no? Sige, pikit ka lang, para hindi ka ma-distract sa akin. Sige, pikit ka. Tignan lang, nandito yung bagan, dyan ha. Tatap mo lang ha. Sige, pikit ka. Tignan niyo po. Wait lang. Thank you Lord. I release the anointing sa bag nito. Touch it. Ay. Bakit? Ha? Naramdaman ko yung ano niya. Benji, halika. Halika. Sige. Atakin mo sa akin. Hindi, tingnan mo. Atakin mo. Dahil lang. Hatakin niya sa akin, i-release ko yung pangalan ni Jesus sa bag. Sige mo. Isigaw ko ng Jesus ha. Atakin mo. 1, 2, 3, go. Jesus! Ano yung kuryente? Halika. Jesus, sige. Jesus! Oh, in Jesus name. Jesus name. Ano naman mo sa bag? May ano po, may... Ha? May ba't tayo bumitaw ng kamay? May kuryente siya, no? Kasi ang katawan ng tao pwede mag-transfer ng presence. Tingnan nyo to. Ito siguro. Yung kay Kuya Reyna. No? Ito naman. Pwede demo lang ako saglit, no? Demo lang. So, yung gamit kanina. Ngayon, ito naman yung kamay. Nakikita mo yung anino ko? Ah, yes. Nakita ba, ate? Ito may anino ko. Yan. Yan, yung ito. No? Lahat ko dito, ate Gina. Ganito po yung ginawa ni Pedro, no? Na yung anino pa lang niya, gumagaling na yung mga tao. Kasi, yung presence ng Lord, masyadong malaki yung radius ng glory. Ang gagawin mo lang, kinakailangan, through faith, palakingin mo lang yung spirit mo. Ashedeya kundambya kandeya diya. Kamnariya biyakande hindi. Tatouch ako, bipila ko ng 3 ate Gina, no? Ayan, tingnan mo ha. Sabay anino ko. Atas ka konti. Yan, tingnan anino ko, no? Bipila ko ng 3, pag bila ko po ng 3, tatouch ko po yung nakanino ko yung pani ate Gina. Tingnan mo ha. Kombrea biyakanderia di shendria. Shendria kaniya bukundiya. Bibila ko 3, 1, 2, 3, kam na biyak, 10, bikini, biyak. Ang naramdaman mo, Ate Gina? May umama ko sa pa. May humaka pa mo. Ate Kari, ikaw. Hindi ko sila nagbibiro. Sa iba, totoo. Kasi gusto nilang malaman eh. Tignan mo ha. Atas ka kaunti. Yan, okay. Bibila akong 3 ha. Tignan mo, kumiyada ka na yabiki. 1, 2, 3, 10, 15, 20. Ano? Ha? Ano na siya? Diba? So, yun po yung anino. Yung anino na ni Apostol ni Pedro, gumagaling yung mga tao. Kasi po, dapat na-activate lang yung faith natin through imagination. Through imagination. Nararamdaman ninyo? So, every parts ng yung katawan, pwedeng ma-transfer ng anointing. So, yun lang. Shalom, shalom. Sa Diyos po ang papuri. God bless you. God bless.